Ako ay muling ipinanganak. Ako ay muling ipinanganak. Sa ika-23 kaarawan ni Carlos. At sa araw na, pipili ang pamilya Carlos ng mapapangasawa para sa kanya. Elena. Paano siya muling nabuhay? Anong nangyayari? Lahat. Ngayon ay ang ika-23 kaarawan ng aking anak na si Carlos. Ang magiging manugang ng aming pamilya Carlos, at isang magiging mahalagang miyembro ng grupo Carlos, ay mapagpapasyahan din ngayong araw. Carlos, sabihin mo sa amin. Sige na, sabihin mo na. Sa pagitan ni na Sofia at Elena, alin ang pipiliin mong maging iyong masuportang asawa? Matagal nang nagkakasama sina Carlos at Sofia, mula pa noong bata sila. Tiyak. Napipiliin niya, si Sofia. Binabati kita, Ginang Sofia. Pagbati. Elena. Tingnan natin. Sa panahong ito, buntis na si Elena, sa anak ni Carlos. Pero ako'y nanatiling walang kamalay-malay. Desididong pakasalan si Carlos. Ang tingin na iyon. Huwag kang mag-alala. Pagdating ng panahon, kukunin ko ang iyong abo sa isang tambaken at ikakalat para sa'yo. Carlos. Ikaw rin ba ay muling ipinanganak? Dahil, napaka-obsessed mo sa Elena. Hayaan ko na kayong dalawa. Ginoo Carlos. Ginang Carlos. Ako, Sofia. Aminin kong walang talento at kulang sa virtue. At hindi ako maganda. Hindi ako karapat-dapat sa Ginoo Carlos. Kaya, aalis na ako. Ano? Aalis? HMP. Kahit papaano alam mo ang lugar mo. Elena, maghintay ka para sa akin. Mga dekada ng marriage sa past life natin, ang bond na pinagsaluhan natin bilang husband and wife, naging wala. Sofia, ano ang sinabi mo? Ginoo Carlos. Dahil nagdesisyon na ang Carlos. Aalis na ako. Paano nangyari ito? Balita, ang panganay na anak ng pamilya Carlos, nakapili na ng bride. Tatay, hindi ba sinabi mo, kapag nakapag-asawa ako, ang mga proyekto ng pamilya Carlos, mapupunta sa Elena at sa akin? Paano nakakuha ang Sofia, manatili sa kontrol ng proyekto ng Timog Tarangkahan? Carlos. Ang proyekto ng Timog Tarangkahan ay laging pinangangasiwaan ni Sofia. Ang biglaang pagpapalit ng tauhan ay maaaring magpabagsak sa halaga ng ating stocks. Tatay, si Elena naman ang tunay mong manugang. Bukod pa riyan, siya ay top tier na graduate sa finance mula sa ibang bansa. Wala akong pakialam. Ang proyekto ng Timog Tarangkahan ay mapupunta sa kanya. Tapos, Tatay, mas pinagkakatiwalaan mo pa ang isang dayuhan tulad ni Sofia kaysa sa iyong sariling anak. Carlos. Ang proyekto ng Timog Tarangkahan, ang naging pangunahing focus ng Grupo Carlos, sa nakalipas na mga taon.
Sa nakaraang buhay ko, ako ang nagpunyagi ng husto upang makuha ito. At bilang resulta, ang proyektong iyon ang nagtulak sa Grupo Carlos, sa mga bagong rurok, na ginawa itong namungunang kumpanya sa luntiang lungsod. Alam na alam ito ni Carlos. Mukhang, ginagamit niya ang proyektong ito, upang ihanda ang daan para kay Elena. Sofia! Sumama ka sa akin sandali. Sofia! Tungkol sa proyekto ng Timog Tarangkahan. Ginoo Carlos. Huwag nang magsalita pa, naiintindihan ko. Isusuko ko na ang lahat ng proyekto. HMM. Sofia. Ang batang iyon, si Carlos, walang alam sa negosyo. Ang alam lang niya ay ang buhay ng kasiyahan. Lagi kong inaasam na ikaw ang magiging manugang namin upang suportahan si Carlos at magdala ng karangalan sa ating pamilya. Pero alam mo, kung gaano katigas ang ulo ni Carlos kapag napagpasyahan na niya ang isang tao o bagay. Wala nang makakapagpabago sa isip niya. Ginoo Carlos, naiintindihan ko. Ito ang lahat ng mga materyales para sa pagpasa, at mga kaugnay na dokumento. Sofia, ang Jade Crest na ito ay ang mana ng ating pamilya. At ibibigay mo lang ito, ganoon na lang? Wala ka bang anumang pagmamahal sa pamilyang ito? Wala na ang nostalgia. Nabasa mo na ang will. Kapag wala na ako, wala kang makukuha kahit sentimo. Kung alam mo ang ikabubuti mo, umalis ka. Nailipat ko na ang abo ni Elena sa kripta ng pamilya Pierce. Hindi kailanman magkakaroon ng lugar para sa iyo doon. Kung mananatili ako sa pamilya Pierce, sa lalong madaling panahon, wala akong mapapagpahingahan. Tatay, tapos ka na bang magsalita? Elena, ang Jade Crest na ito ay heirloom ng pamilya Pierce. Ang sino mang makontrol ito, kontrolado ang buhay ng pamilya Pierce. Kaya ito ang heirloom ng pamilya Pierce. Sa pagkakaroon nito sa aking mga kamay, ang pamilya Pierce ay magiging akin. Carlos, naipon na ni Sofia ang mga dokumento para sa Southgate Project. Tingnan mo ang mga ito. Kung may hindi mo maintindihan, tanong mo sa Sofia. Elena, ang proyektong ito ay napakahalaga sa pamilya Pierce. Hindi ko maintindihan ang operasyon ng negosyo. Ikaw ang tingnan mo ito. Naniniwala ako. Mas maganda ang gagawin mo kaysa sa Sofia. Ano mang magagawa ni Sofia, mas maganda ang magagawa ko. Bakit pa bother magtanong sa kanya? Carlos, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ilipat ang aking workstation sa pinakamagandang opisina. Sige. Sandali. Ano ang iniisip mong ginagawa mo? Nag-aalangan ka na ba? Dahil ako na ngayon si Ginang Carlos. Sofia, isa ka lang, na babaeng palalayasin na. Wala kang karapatang humawak sa mga pangunahing proyekto ng Grupo Carlos. Ikaw, Sofia, anong ginagawa mo? Ito ay tungkol sa mga pangunahing sikreto ng proyekto ng Timog Tarangkahan, mga pribadong kasunduan sa mga awtoridad, at mga espesyal na probisyon sa mga pangunahing supplier. Kung hindi maayos ang paghawak sa mga ito, ang proyektong ito ay pwedeng mawalan ng 10-10 milyong dolyar. Sa kakayahan mo, Elena, sigurado ka bang kaya mo ito? Kung mabaygo ang mga proyektong ito dahil sa iyong kawalan ng kakayahan at magdulot sa Grupo Carlos ng malulubhang pagkalugi. Elena, akala mo ba talaga si Carlos ay mamahalin ka pa rin ng walang kondisyon? huwag kang mag-akala. Alam ko ang ginagawa ko. Sofia, tapos na ang paglilipat. Mula ngayon, ikaw at ang pamilya Carlos ay tapos na. Kailangan mong umalis. Sa bahay ng mga Carlos ngayon din.
Huwag masyadong mabilis. Dahil aalis ka na. Ngayon, hindi ka na isang Carlos. Ayon sa aming mga patakaran, dapat kang umalis ng walang dala. Kung gayon, kailangan kitang hilingan na isauli mo ang lahat na ibinigay sa iyo ng pamilya Carlos sa paglipas ng mga taon. Carlos, tama ba ako? Carlos, hindi ka ba sumasang-ayon? Kalokohan. 20 taon nang naninirahan si Sofia sa pamilya Carlos. Kahit hindi siya maging manugang ng mga Carlos, parang pamilya na rin siya. Paano mo talaga siya mapapaalis ng walang-wala? Carlos, may nararamdaman ka pa ba para sa kanya? Hindi mo siya kayang pakawalan? Tatay. Tama si Elena. Dahil nagdesisyon na ang pamilya Carlos, kailangan nating tuluyang putulin ang lahat ng ugnayan. Sa mga natalo. Ginoo Carlos, dahil prangka na tayo, may ilang kalkulasyon na kailangang ayusin. Simula pa noong 18 taong gulang ako na ang humahawak sa negosyo ng pamilya Carlos. Ito ang proyekto ng tanawin ng Dragon. Kabuoang puhunan, 500,000 piso. Netong kita, 1,500,000 piso. Ito ang proyekto ng sentenaryong tirahan. Kabuoang puhunan, 700,000 piso. Netong kita, 4,500,000 piso. At itong dalawa, ang isa ay ang proyekto ng Timog Tarangkahan. Ang isa pa ay ang proyekto ng Pangarap na Tahanan. At ito. Lahat ng mga proyektong ito, ang netong kitang dinala ko sa pamilya Carlos, ay lampas sa 7 milyong piso. Sofia, hindi ko alam sa lahat ng mga taong ito na ganito kalaki ang naitulong mo sa pamilya Carlos. Ang pamilya Carlos ang nagpalaki sa akin sa loob ng 20 taon. Nagtrabaho ako para sa kanila ng 7 milyong piso. Ang utang na iyon ay nabayaran na ng buo. Simula ngayon, wala na akong utang na loob sa pamilya Carlos. At ang pamilya Carlos, Wala na ring utang na loob sa akin. Sa pagitan natin, wala nang natitirang koneksyon. madali lang para sa iyo ang sabihin yan. Pero huwag mong kalimutan, lahat ng meron ka ay galing sa pamilya Carlos. Pasadyang gawa ang suot mo, halagang mahigit 20,000 dolyar. At ang pulseras na ito ay tiyak na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 150,000 dolyar. At ang supercar na iyon, mahigit 150,000 dolyar din yon. Ano ba ang suot mo na hindi regalo mula sa pamilya Carlos? Kaya, Ginang Sofia, oras na para isauli mo ang lahat. Carlos, mahigit 10 taon na tayong magkasama. Hahayaan mo lang ba na ganito niya ako tratuhin? Ito, Tigilan mo na yan. Ako na ngayon si Ginang Carlos. Makinig ka sa akin. sige. Ako, si Sofia, dumating dito ng walang dala, at aalis din akong walang dala. Sofia, hindi mo kailangan gawin ito. Ginoo Carlos, may mga patakaran tayo. Oh, at ang sapatos. Ako si Sofia. Putol na ang lahat ng ugnayan ko sa pamilya Carlos. Pangmatagalan. Tapos na tayo. Sofia, Ginang Sofia. Pinahanap ako ni Ginang Carlos ng lahat ng bagay na dinala mo rito noong bata ka pa, at ipunin ang lahat. Sinabi niya na dalhin mo ang lahat ng kalat na ito. Ay, hindi, kunin mo lang ang lahat ng bagay na ito. Bisikleta lang ang nakita ko.
Carlos, birthday mo ngayon. Regalo ko ito para sa iyo. Gusto mo ba? Gusto ko ito, salamat. Sabi ni nanay magiging asawa mo ako balang araw. Kaya ibig sabihin, ang akin ay iyo rin. Aba-aba, Ginang Sofia. Ano ang pakiramdam ng matanggal ng pamilya Carlos? Isa sa mga kandidato para maging susunod na Ginang Carlos. Katatapos lang palayasin ni Gino Carlos. Ano pong pakiramdam, Ginang Sofia? Kahapon lang, siya pa ang bayani ng grupo Carlos. Ngayon, basura na lang siya. May pagsisisi po ba? Umalis kayo sa daan ko. Narinig ko po, wala man lang kayong naipunang magandang damit na madadala. Totoo po ba yan? Siyempre naman, tingnan niyo siya. Sa ganyang kalagayan. Umalis kayo. Huwag po kayong mag-alala, Ginang Elena. Ang mga litrato ngayong araw ay pang-una sa pahina. Ginang Sofia, sandali lang po. At kayo po ay... Ginang Sofia. Ako si Juan mula sa Cross Group. Juan, ikaw ang kilalang-kilalang bunso ng pamilyang Cruz. Ang pamilyang Cruz, isang tunay na nakatatag na pamilya sa pinakamataas na antas. Noong nakaraang buhay ko, inabot ako ng 10 taon para lang makapasok sa pinto ng isang higanti tulad mo. At ngayon, ikaw pa ang unang nag-alok ng tangkay ng oliba sa akin. Ang reputasyong yon ay pakitang tao lang. Wala iyon kumpara sa tunay mong talino, Ginang Sofia. Gusto kayong makilala ng lolo ko? Pwede po ba yon? Ikakarangal ko po yun. Ginang Elena, tungkol sa trabahong ibinigay mo sa amin, tapos na at linis na. Ginagarantiya namin na magiging headline si Sofia dahil sa pagpapaalis sa kanya mula sa pamilya Carlos. Ito ay magiging balita sa unang pahina. Nakuha mo ba ang mga larawan ng kanyang pag-alis ng walang dala? Mataas ang resolution, kristal na malinaw. Ginagarantiya namin na masisiyahan ka. Tingnan mo. Ginang Elena, nakalulungkot. Napalampas mo ang pagtingin sa kanyang lubos na kahabag-habag. Huwag mong hayaang ang kanyang karaniwan, makinis na harapan, o ang kanyang mapagmataas na pag-arte ay linlangin ka. Noong siya ay pinaalis, siya ay mukhang kahabag-habag tulad ng isang tinadyakang aso. Tama. Sino man ang maglakas loob na kunin ang akin, makakatanggap ng nararapat sa kanila. Elena, ano ang lahat ng ito? Oh, wala masyado. Halika, umalis na tayo. Makikita mo kapag lumabas ang balita. Ang balita? Oh, hindi iyon mahalaga. Maghanda tayo at pumunta sa opisina. Hindi ako makapaghintay na angkinin ang lahat ng kay Sofia. Sige. Naniniwala ako sa'yo. Alam kong gagawin mo. Aba. Ayan, ito pala ang opisina ni Sofia. Ang ganda ng lokasyon. Ikaw dyan. Mag-ipon ka ng ilang tao. Gusto kong maubos ang lahat sa opisina ni Sofia. Huwag kang mag-iiwan ng kahit anong bakas. Opo, Ginang Elena. Naku. Sofia, simula ngayon, lahat ng dati ay sa iyo. Ay akin na. Noong una kong makilala, sina Sofia at Elena, binigyan ko sila ng mga maliliit na plush keychain. Hindi ko inakala na pagkalipas ng mga taon, itinago pa rin ni Sofia ang kanya. Carlos, ito si Sofia, at ito naman si Elena. Mula ngayon, dito na sila titira sa atin. Heto, isang maliit na regalo para sa inyong dalawa. Salamat, Carlos. Elena, binigyan kita ng plush keychain na eksaktong katulad nito. Nasaan na ang sayo? Iyon, ay matagal na. Sino pa ba ang nag-iingat ng mga ganoong bagay?
Oh, sige na. Isang maliit at walang kwentang keychain lang iyon, di ba? Mahal na mahal mo naman ako. Bumili ka na lang ng bago para sa akin. Oh, pakiusap. Huwag mo nang pag-usapan. Magkakasal na tayo sa lalong madaling panahon. Magkaroon tayo ng family dinner bukas at ipagdiwang ng maayos. Sige. Anong problema? Ang mga bisita na inimbitahan natin ay malapit na dumating. Maghanda ka. Sige. Ano nang pakiramdam nang matanggal sa pamilya Carlos? Narinig ko kung hindi nagpakita ng konting awa ang Ginoo Carlos dahil sa sentiment. Hindi man lang makapagpanatili ng mga damit ni Sofia. Kahapon, taas noo siya bilang ginang Sofia. Ngayon, mas mababa pa siya sa isang pulubi. Gaano kakahabag-habag iyon? Ano nang kakaiba? Ano nang importante? Ganito lang ang nangyayari sa mga alaga ng mayayaman. Ano nang pinapanood mo? Haha. Napakagaling nito. Talagang sulit ang pag-upa sa lahat ng mga media outlet para bantayan ang pintuan niya. Anong sinabi mo? Ikaw ba ang nag-ayos ng mga reporter na ito? Siyempre. Ngayon, alam na ng buong lunti ang lungsod kung gaano kabaliw si Sofia. At, titigil na sila sa pagsismis tungkol sa pagpili mo sa akin. Pero, magkasama kayong pumasok sa pamilya Pierce ni Sofia. Sabay kayong lumaki. Paano mo siya nagagalit ng ganito? Mula noong bata pa kami. Laging kailangan niyang daigin ako. Hindi lang niya ninakaw ang karera ko. Muntik na rin niyang nakawin ikaw. Siyempre, galit ako sa kanya. Carlos, alam mo, para sa iyo, gagawin ko ang lahat. Hindi ka galit sa akin, di ba? Naiintindihan ko. Mahal na mahal mo ako. Paano ako magagalit sa'yo? Carlos, bakit ang bait mo sa akin? Tanga. Nararapat lang na mabait ako sa'yo. Ang liblib ng lugar na ito. Mukhang ngayon. Dito na ako mamamatay. Carlos, Ayos ka lang ba? Carlos. Carlos. Carlos, huwag kang matakot. Dalhin kita sa ospital ngayon din. Nasaan ako? nasa ospital ka. Sumakay ang nobya mo ng mahigit 10 milya sa bisikleta sa mga kalsada ng bundok. Isinasapanganib ang buhay niya para madala ka rito. Ganap na pagod na siya at hindi na makagalaw. At nakahiga pa rin siya sa labas. Dapat kang magpahinga. Gising ka na? Puti. Ikaw ang nagligtas sa akin? Eldeneth. Tiete, bakit nakatingin ka pa rin sa kanya? Nakadress, nagbibisikleta sa kalye. Ang kapal ng mukha. Buti na lang pinalayas natin siya. Kung hindi, reputasyon ng pamilya Carlos ang masisira. Hindi ko inakalang ang bisikletang ibinigay ko sa kanya ay ganoon na lang kaloma. At itatago pa rin niya. Pero si Elena ang nagligtas sa akin. Carlos, ano nang kinukutkot mo? Wala. Hoy, maganda ang panahon nitong mga nakaraang araw. Dapat tayong lumabas. Parang, magbisikleta tayo, manood ng sine. Ano sa tingin mo? Akala mo ba, katulad ako ni Sofia, yung tipong iiwan ang magandang kotse, para lang magbisikleta? At saka, hindi nga ako marunong magbisikleta. Sandali, anong sinabi mo? Hindi ka marunong magbisikleta? Tama. Alam mo, mula noong bata pa ako, takot na ako sa pagkakasugat. Madaling mahulog sa bisikleta. Wala akong interes na subukan yon. Pero hindi ba ikaw ang nagbisikleta ng malayo sa mga kalsada sa bundok para iligtas ako? Iyon ay, matagal na iyon. Carlos, kailan tayo lalabas? Hindi.
Mali yun. Carlos, hoy, saan ka pupunta? Isang puting pang itaas. Isang pulse heiress. Sabi ni Elena, nawala ako sa sarili noong araw na iyon, na malabo ang alaala ko, na hindi siya nagsuot ng pulse heiress. Pero sa larawan, si Sofia ang may suot na pulse heiress. Ibig sabihin, hindi si Elena ang nagligtas sa akin noong araw na iyon? Iyon ay si Sofia. Ginang Elena, ang matagal na pagmamahalan ninyo ni Ginoong Carlos ay nagwakas na rin sa masayang pagtatapos. Talagang dapat ipagdiwang yan. Ang kasal namin ni Carlos, dapat kang pumunta. Napakagaling ni Ginang Elena sa murang edad. Siguradong ipagpapatuloy mo ang pamana ng pamilya Carlos, at itatayo ito sa mas mataas na antas. Tatay, naipasa na niya sa akin ang lahat ng proyekto. Sa hinaharap, hindi ko kayo bibigin. Mula ngayon, pamumunuan ko kayong lahat, patungo sa mas malaking tagumpay. Ang negosyo ng Grupo Carlos ay dating pinamamahalaan ni Ginang Sofia. Ginang Elena, sa biglaan mong pagkuha ng posisyon, hindi kaya magkakaroon ng problema ang kanyang mga tauhan. Tungkol sa taangang si Sofia, pinatanggal ko na ang lahat ng kanyang tauhan, at nagdala ako ng mga taong pinagkakatiwalaan ko. Wala kayong dapat ipag-alala tungkol sa kanila. Ginang Elena, handa na ang hapunan. Lahat maupo na po kayo. Ngayong gabi, uminom tayo hanggang malasing. Huwag po kayong magpakahiya. Makiramay po kayo. Sa loob ng maraming taon, ang upuan sa tabi ni Ginoo Carlos ay laging kay Ginang Sofia. Hindi iyon nagbago. Pero si Sofia, hindi ba't pinalayas na siya sa pamilya Carlos? Ano ang ibig sabihin nito? Bakit nandito pa ang upuan ng isang dayuhan? Gusto mo bang matanggal sa trabaho? Ginang Elena, paumanhin, nakalimutan ko iyon. Aalisin ko ito kaagad. Hinto. Carlos. Bakit ang tagal mo? Mayordomo, nagkakaedad na siguro siya. Nakalimutan niyang, umalis na si Sofia sa pamilya Carlos. Sinabi ko lang sa kanyang, ilipat ang silya. Isang silya lang yan. Anong problema? Hayaan mo. Carlos, ano nang ibig mong sabihin? Sinabi ko, hayaan ang silya. Ayaw nating isipin ng mga ibang tao na ang pamilya Carlos ay walang klase. Opo, Ginoo Carlos. Tama si Carlos. Nag-overact ako. Carlos, tuloy ka, umupo ka. Naghihintay ang lahat. Simpleng hapunang pampamilya lang ito. Para lang kayo sa sarili ninyong bahay. Kumain po kayo, Carlos. Tagay, lahat. Carlos, hindi ba't sinabi mong gutom na gutom ka sa sinigang na baboy? Pinapagawa ko pa sa kusina iyan para sa'yo. Tikman mo. Elena, anong ginagawa mo? Bakit may mga hiniwang luya sa sabaw na ito? Para mawala ang amoy ng isda, lagyan mo ng luya. Ganito ang paraan ng paggawa ng sinigang na buto-buto. Ayaw ko sa luya. Paano mo hindi alam yon? Ginoo Carlos, kasalanan ko po. Ang sinigang na buto-butong ito ay kadalasan ginagawa mismo ni Ginang Sofia. Inaalis niya ang luya bago ihain. Tama na. Yung babaeng laging nasa kusina, bakit mo pa binabanggit? Ganun pala. Carlos. Tikman mo ang sinigang na buto-butong ginawa ko. Ayaw ko talaga yan. 100 araw bago gumaling ang buto. Inumin mo ito, mas mabilis kang gagaling. Heto. Anong problema? Hindi mo ba gusto? Dahil ba sa luya? Ito, walang luya talaga. Hindi naman mabaho ang isda kahit walang luya. Paano mo nagawa yon?
Sekreto ko yun. Gusto mo ba? Gagawa ako nito para sa'yo ng mas madalas. Ang tanga-tanga ko. Isang simpleng bagay lang. Hindi ko pa nakita. At siya. Hindi man lang alam ang bagay na ayaw ko. Sige, kayo na lang kumain. Busog na ako. Bababa na ako sa kwarto ko. Carlos, hoy, ano nang nangyari? Wala. Masama lang ang pakiramdam ko. Teka, hindi ba ito ang kwarto ni Sofia? Bakit nakabukas ng ganito ang pinto? Saan napunta ang lahat ng gamit? At nawala rin ang diary ni Sofia. Bakit napakalinis dito? Parang walang nanirahan dito kailanman. Ginang Elena, ang galing mo talagang uminom. Naku, pinupuri mo ako. Sino ba naman ang humipo sa mga gamit sa kwarto ni Sofia? Tatanong ko ulit. Ang humawak sa mga gamit sa kwarto ni Sofia? Ginoo Carlos, Ginang Elena ang nagutos. Naitapon ang lahat ng gamit ni Ginang Sofia. Itinapon. Ikaw, bakit mo ginawa ito? Carlos. Seryoso ka ba? Sa isang bagay na napakasimple. Bakit mo ginawa ito? Bakit mo itinapon ang mga gamit ni Sofia? Paano kasalanan ko iyon? Sofia mismo ang nagsabi na aalis siya ng walang dala. Ang mga kalat niya, nag-uumapaw lang sa espasyo. Tinipon ko lahat at inilagay sa tambakan sa pasukan. Sabihin mo ulit iyon. Itinapon mo lahat ng gamit ni Sofia sa tambakan? May problema ba? Hindi ba ang mga iyon? Kalat at libro lang. Hindi niya gusto ang mga iyon. Bakit pa itatago para umapaw sa espasyo? Ikaw, Ano nang nangyayari? Okay ka lang? nawala. Lahat nawala. Sofia, hinanap ko sa buong beach ang pinakamagandang kabibi para lang sa'yo. Wow, salamat Carlos. Hintay ka dito. Di ba lagi mong iniisip na ang relo ni Gino Carlos ang pinakaastig? Wala akong ganoong kalaking pera. Pero gumawa ako ng design para lang sa'yo, ang pinakaastig na relo sa buong mundo. Wow. Salamat, Sofia. Maghiling ka, Sofia. Sige, Carlos. Carlos, sabay tayong humihip. Maligayang kaarawan. Ibinibigay ko sa'yo itong diary. Mahilig ka magsulat, di ba? Pwede mong isulat lahat dito. Sa loob nito. Salamat, Carlos. Mahigit 20 taon ng mga alaala. Iyon ang kwarto ni Sofia. Anong karapatan mong magdesisyon ng mag-isa? Simula ngayon, ako na ang magiging asawa mo. Paano mo ako nasigawan? Dahil lang sa isang dayuhan? Tama ba iyon? Dayuhan? Mahigit 20 taong bahagi ng pamilya Carlos si Sofia. At dayuhan ang tawag mo sa kanya? Umalis na siya sa pamilya Carlos. Para sa akin, dayuhan siya. Sabay kaming kumain, nagsama, nagbahagi ng buhay. Magkasama kaming lumaki. Wala ka bang talagang nadarama para sa kanya? Kinompetensya niya ako sa lahat. Anong klaseng damdamin ang maibibigay ko sa kanya? Kung meron man, walang iba kundi pagkamuhi. Kaya nung umalis siya, itinapon mo lahat ng gamit niya. Elena, paano ka naging ganito kawalang puso? Carlos, nakalimutan mo na ba? Ikaw ang pumili sa akin. At nag-iwan sa kanya. Ikaw ang nagpauwi sa kanyang walang dala. Ikaw ang may gawa ng lahat. At ngayon, nagpapanggap kang may malalim na pagmamahal? Carlos, paano mo ko natamaan? Sa lahat ng mga taon, hindi mo sinabi kahit isang masakit na salita. Sa akin. Lahat para sa kanya, para sa Sofia. Natamaan mo ako. May punto si Elena. Umalis na si Sofia sa pamilya Pierce. Siya ay outsider na ngayon. Tama, dapat ngayon ang espesyal na araw mo at ni Elena, para sa Sofia. Ang ganitong away ay kaiya-hiya lang. Tama, eksakto. Ako ang nagpal-iya sa Sofia. Pinahintulutan ko na siya ay lahiya sa lahat ng paraan. Lahat dahil sa akin. Si Sofia ay napakapayat ang suot noong siya'y pinalaya sa bahay ng Pierce.
At ngayon ay napapaligiran ng paparazzi at reporters. Naging katatawanan sa buong internet. Tama na. Ang nangyari ay nangyari na. Ano ang punto ng pagreregreto ngayon? Dahil umabot na sa ganito ang sitwasyon, mas mabuti pang pahalagahan mo si Elena. Ang pagtutulungan ninyo, para mapamahalaan ng maayos ang grupo Carlos, ay mas mahalaga, kaysa sa anumang bagay. Nawala na natin si Sofia, Carlos. Huwag mo nang paalisin ulit si Elena. Kahit na ganun, ako mismo ang hahanap ng mga gamit ni Sofia, at ibabalik. Elena, nasaan ang mga gamit? Elena, tahanan ito ng pamilya Carlos. Wala kang karapatang mag-utos dito. Sabihin mo, nasaan ang mga yon? Ginoo Carlos, nandoon dapat, sa tabi ng basurahan. Kakatapon lang, kaninang hapon. Carlos, Umalis ka sa harap ko. Ako mismo, ang hahanap ng mga gamit ni Sofia ngayon din. Carlos, nababaliw ka ba? Dahil lang sa tambak ng basura na yan. Iiwan mo na ako. At ang lahat ng bisita natin, wala kang pakialam sa sarili mong reputasyon. Pero paano naman ang reputasyon ng pamilya Carlos? Itatapon mo rin ba yon? Tama na, hindi yan basura. Kung hindi yan basura, ano yan? Ano ba talaga yan? Lilinawin ko sa'yo, Carlos. Ikaw mismo ang nagpaalis kay Sofia. Ikaw ang nag-utos. Nakita mo ngang umalis siya ng sarili mong mata. Tama ba ako? Kahit anong gawin mo, hindi na siya babalik. Tanggapin mo na ang katotohanan. Carlos, binabalaan kita. Kung maglakas loob kang umalis, huwag mong sisihin ang gagawin ko sa'yo. Ano ang gagawin mo? Gusto mo bang maging katulad ko si Sofia, umalis ng walang dala, at iwan ng pamilya Carlos? Hindi ko ginawa. Anong balak ni Elena? Sa totoo lang, akala ba niya na kapag pinalayas niya si Sofia, ay mapapamahalaan na niya ang pamilya Carlos? Ha, wala siyang karapatang paalisin si Ginoo Carlos nang walang dala. Hindi ba siya natatakot na baka siya naman ang palayasin ng mga Carlos? Carlos, pasensya na talaga. Mali talaga ako. Dapat hindi ko itinapon ang mga gamit ni Sofia nang hindi nagpapaalam. At hindi dapat kita sinigawan. Carlos, alam ko talagang mali ako. Ang sama talaga ng panahon ngayon sa labas. Delikado masyado. Hintayin natin na humupa bukas. Sasama ako sa'yo para maghanap, okay? Bukas, huli na ang lahat, pupunta na ako. Kailangan kong hanapin ang mga gamit ni Sofia ngayon din. Carlos. Si Carlos. Kakakumpal lang niya kay Elena, tapos ganito ang nangyari. Paano na sila mabubuhay? Mula ngayon, ha? Mula ngayon. Baka wala nang kinabukasan. Sa mukha ni Carlos, kitang-kita ang pagsisisi. Ikaw. Alamin mo, kung nasaan si Sofia, kunin mo siya rito, at ipaliwanag niya kay Carlos ang dapat gawin. Agad, Ginoo, tatay. Nakuha ko. Wala rito. Nasaan na? Hindi ko mahanap. Kasalanan ko lahat ito. Nawala ko. Ay nako, nakalimutan ko talaga. Nang umalis si Sofia, naiwan niya ang kanyang telepono sa bahay ng mga peers. Ako, si Sofia, dumating rito ng walang dala. At aalis din akong walang dala. Hindi naman kailangan yon. Ginoo Carlos. May mga patakaran tayo. Ako, si Sofia Sutton. Simula ngayon, hindi na ako konektado sa pamilya Pierce. Sofia. Tigil. Nasa na ang mga bagay na ipinadala ng mga Carlos? Hoy, magsalita ka. Nasa na sila? Ang tinutukoy mo ba yung basurang itinapon ng mga Carlos? Ano ba ang pinagsasabi mo? Hindi yan basura, mga gamit yan ni Sofia. Nandyan. May hinahanap ka, ikaw na ang maghanap. Nahanap ko na. Nahanap ko sila.
Ano? Paano nangyari ito? Sira na lahat. Tubig lahat. Sofia. Pasensya na. Hindi ko naprotektahan ang mga bagay na iniwan mo. Kaya ngayon, masama ang mood ni Carlos. Kasi si Elena ay galit at ayaw sagutin ang tawag niya. Para pasayahin siya, nag-antay ako ng napakatagal sa pila, at nagawa kong makuha ang mga tiket sa paborito niyang banda. Carlos, nakuha ko para sa'yo ang mga tiket sa paborito mong banda. Umalis ka. Wala akong gana. Hindi mo ba nakikita na masama ang loob ko ngayon? Pero nag-antay ako sa pila para dito. Teka. Ayun na. Paano kung bilhan ko si Elena ng mga tiket sa paborito niyang concert? Sa ganoon, baka hindi na siya magalit sa akin. Iniisip ko kung kailan magiging masaya si Carlos na makita ako. Sana. Ayos lang. Basta masaya si Carlos, yun lang ang mahalaga. May lagnat si Carlos. 103 grado. Magdamag akong nagbantay sa kanya. Pagdating ng madaling araw, bumalik na sa normal ang temperatura niya. Dapat ikaw ang nag-aalaga sa akin, pero ikaw naman ang nakatulog. Kung inaantok ka, sa kwarto mo matulog. Huwag kang makigulo sa pwesto ko. Carlos, ako. Umalis ka na. Hindi sumipot si Elena hanggang tanghali. At kahit noon, ang dala lang niya ay isang pangit na bulaklak. Carlos, kumusta ka? Gumagaling ka na ba? Ayos na ako. Mas lalo pang gumaling. Ngayong nandito ka na, gumaling na ako. Pero masayang-masaya si Carlos. Madalas magkasakit si Carlos nitong mga nakaraang araw. Narinig ko sa mga matatanda. May templo sa probinsya, yung anteng-anteng na pinagdasalan doon, sinasabing napaka-epektibo. Carlos, nakuha ko ito sa probinsya, isang anteng-anteng na pinagdasalan ko. Suotin mo, at mapapanatili kang ligtas at malusog. Ano tong kalat na to? Alisin mo yan. Pero ito, epektibo talaga ito. Kamakailan? Palagi ka na lang may sakit. Anong pinagsasabi mo? Bantayan mo ang iyong pananalita. Wala ka kundi malas. Kahit na pag-usapan natin ang pagdarasal, ang dasal lang ni Elena ang may halaga. Hindi ka karapat-dapat. Sofia, pasensya na. Hindi ko alam na marami pala akong nagawa, na nasaktan ka. Gino, nandito kami para maglinis ng basura. Huwag mong galawin yan. Akin na lahat ito. Tatay, Nakikiusap ako, hanapin mo si Sofia para sa akin. Gagawin ko ang lahat ng sabihin mo. Nagsisisi ako sa lahat. Mali ako. Dapat sana'y nakinig ako sa'yo. Hindi ako mabubuhay nang wala si Sofia. Huwag mo ngang isipin yan. Pinasilap ko na ito sa butler. Gusto na siya ng pamilya Cross. Hindi na siya babalik sa pamilya Pierce. Bukod pa rito, bago ang lahat ng ito, pinapalayas mo siya ng walang dala. Ganap siyang nahiya. Matapang siyang tao. Hindi kanya kailanman patatawarin. Hindi ako naniniwala dyan. Matapos ang lahat ng pinagdaanan natin, nababaliw siya sa akin. Kung taimtim akong hihingi ng tawad, at hihingi sa kanya na bumalik, tiyak na tatanggapin niya ako ulit at makakasama ako muli.
Sofia, simula ngayon, ikaw ang punong tagapayo ng Cross Group. Ako, naniniwala ako sa kakayahan mo. Kaya't magpatuloy at ipakita mo ang kaya mo. Salamat sa oportunidad, Ginoo Juan. Narinig ko, ang pamilya Carlos ay hinahanap ka. Walang dapat ikabahala. Ako ang bahala sa lahat. Para mas mabilis kang makapagsimula at walang magtutol. Pinapagtrabaho ko si Juan para tulungan ka. Kung may kailangan ka, hingin mo lang sa kanya. Inaasahan ko ang ating pagtutulungan. Ang mga ginoong ito ay mga ehekutibo ng kumpanya. Hello, sa lahat. Ako si Sofia. Ikinagagalak kong makilala kayo. Inaasahan ko ang ating pagtutulungan. Carlos, umalis ka at maligo ng mainit. Huwag kang magkasakit. Elena, bakit mo ako niloko? Carlos, ano ang pinagsasabi mo? Kailan ba ako nagsinungaling sa iyo? Noong nasa bundok ako at nahulog ako. Ang taong nagligtas sa akin ay si Sofia talaga. Tinanong ko yun noon. Bakit hindi mo itinanggi? Ikaw ang nag-akala. Ikaw ang nag-isip na ako ang nagligtas sa iyo. Ikaw ang nag-isip na ako ang nagligtas sa iyo. Paano mo ako masisisi? Panloloko iyon. Nagsinungaling ako sa iyo. Pero dahil lang, mahal kita ng sobra. Natatakot ako na kung malaman mo na si Sofia ang nagligtas sa iyo. Pipiliin mo siya. Carlos, sa huli, ako pa rin ang pinili mo. At saka, alam na ng lahat, ikakasal na tayo. Subukan na lang nating magtayo ng buhay ng magkasama, hindi ba? Hindi ako kailanman mamumuhay kasama ang isang sinungaling. Kailanman. Carlos, kumalma ka. Hindi na babalik si Sofia. At, ang tatay mo ay naglabas na sa grupo ng panloob na memo. Simula ngayon, ako na ang pangkalahatang tagapamahala ng grupo Carlos. Gising, tapos na ang usapan. Nanggugulo ka ba sa akin? Makinig ka. Basta't ako'y taimtim na, magmakaawa kay Sofia na bumalik, babalik siya sa akin. Paano naman yung dinadala kong sanggol? Sa palagay mo tatanggapin niya yon? Kahit na wala kang puso, para iwanan siya. Paano naman ang mga magulang mo? Matatanggap kaya nila yon? Hindi mo ba alam kung gaano nila kagustong magkaroon ng apo? Sofia, narito na ang mga dokumentong hiniling mo. CJ, ipakita mo sa amin ang kaya mo. Hindi kita bibiguin. Tara na. Umalis ka sa harap ko. Akin si Sofia. Ginoo Juan, ayos ka lang ba? Ginoo Carlos. Wala na akong kinalaman. Sa grupo Carlos, ano pa ang ginagawa mo rito? Ito ang cross group. Hindi ka pwedeng ganyan dito. Kailangan mong humingi ng tawad kay Ginoo Juan. Ngayon din. Sofia, alam kong galit ka sa akin. Alam kong nagkamali ako. Narito ako ngayon para humingi ng tawad. Samahan mo ako sa bahay, pakiusap. Ginoo Carlos, magpakita ka ng respeto. Nang umalis ako sa pamilya Carlos, malinaw kong ipinahayag ang nararamdaman ko. Sa pagitan natin, tapos na. Ginoo Juan, umalis na tayo dito. Sofia, hoy, huwag kang umalis. Ano, may problema ang pamilya Carlos. Anong nangyayari? Sinasabi nila na bigla mong binago ang mga tuntunin sa pagbili. Ngayon, nag-aalsa na ang lahat ng supplier. Huminto na ang buong linya ng produksyon. Ito yung plano na tapos na, ni Sofia. At ngayon, binago mo ang lahat, ano ba ang nilalaro mo? Gusto ko ng kapangyarihang pawalang bisa ang bawat desisyon na ginawa ni Sofia. Patutunayan ko sa katotohanan na ang mga desisyong gagawin ko ang tanging tama, 1,000 beses na mas mahusay kaysa kay Sofia. 10,000 beses na mas mahusay. Tungkol sa mga proyekto at resources ng Cross Group, naipon ko na ang lahat ng impormasyon. Pakitingnan ninyo. Isa ka lang baguhan dito, at dati kang nagtatrabaho para sa Grupo Carlos. Makitid ang iyong pananaw, ang mga desisyon na ginawa mo. Hindi ako sang-ayon doon. Hindi baguhan si Ginang Sofia. Ang pagbangon ng Grupo Carlos
ay dahil lahat kay Ginang Sofia na nagpabago ng sitwasyon. Inimbestigahan namin ni Lolo, lahat ng kumikitang proyekto ng Grupo Carlos, ay siya lang ang gumawa. Ang kanyang kakayahan ay hindi matatanggihan. Pero para sa isang korporasyon tulad ng Cross Group, na malaki at kilala, kailangan natin ng matatag, solidong pag-unlad, hindi yung kanyang klase ng kababawan. Ang ating cross group ay matagal nang nandito. Bagamat matatag ang ating operasyon, kulang tayo sa mga pambihirang pag-unlad, kaya panahon na para baguhin natin ang sistema. Kung may problema kayo dyan, o hindi kayo makasabay sa bilis ng cross group, malaya kayong umalis. May punto si Gino Juan. Pero para tanggapin namin si Sofia, kailangan niyang magpakita ng resulta na talagang magpapahanga sa atin. Kaya, ano ang gusto ninyong gawin ko? Sige, ganito na lang. May ilan kaming proyekto sa ibang bansa na hindi namin makuha. Kung sa loob ng isang buwan, mapapirmahan mo lahat iyon, saka lang kami maniniwala. Kung hindi, Lene. Pero dahil sinusuportahan ka ni Ginoo Juan, at ni Juan, kahit na mabaigo ka, malamang wala namang mangyayaring masama sa'yo. Sige, ayos. Kung ganoon kayo kabahala, pwedeng pumirma tayo ng kasunduan sa pagsasaayos ng pagpapahalaga. Kung makuha ko ang mga proyektong iyon sa ibang bansa, wala sa inyong pwedeng tumutol sa anumang desisyon ko, at ibibigay ninyo sa akin ang buong suporta ninyo. Mabuti. At kung matalo ka, umalis ka sa cross group at sasagutin mo ang lahat ng pagkalugi na idudulot mo sa kumpanya sa panahong iyon. Kasunduan. Sofia, punong tagapayo ng Cross Group, sa unang buwan niya sa trabaho, nakapag-finalize na siya ng maraming internasyonal na deal. Ang mga operasyon sa ibang bansa ng Cross Group ay sumisikat, at tumataas ang halaga ng kanilang stock. Matagal na tayong nahihirapan sa mga proyektong overseas, sa loob ng napakatagal na panahon, at ikaw, natapos mo lahat sa isang linggo lang. Ngayon, tingnan natin kung ano ang masasabi ng mga matandang shareholder. Sa ngayon, Ginang Sofia, talagang nagmarka ka. Dito sa Cross Group, walang magtatangkang magtanong sa iyo muli. Nagsumikap ka nitong buwan. Sa kape imbes na alak. Para sa iyo. Salamat, Ginoo Juan, at hindi ko ito nagawa kung wala ang patuloy mong suporta. Ito ay simula lamang, at marami pa ang darating. Ano ang ibig mong sabihin? Ngayong Elena ang humahawak sa mga affairs ng Grupo Carlos. Kinamumuhian niya ako. Tiyak na susubukan niyang baliktarin ang lahat ng nagawa ko sa Grupo Carlos. Kapag nangyari iyon, maraming proyekto ay magiging available. Dapat kang magbantay, Ginoo Juan, at kunin ang mga ito sa tamang pagkakataon. Ilang proyekto na ba ang nasira mo? Ngayong buwan, ikaw na ang magsabi. May mga proyektong nagtatagumpay, may mga nabibigo. Ganon talaga sa negosyo. Wala bang nagawang pagkakamali ang tatay mo? Bantayan mo ang tono mo. Noong si Sofia ang nagpapatakbo ng kumpanya, bawat proyektong hawak niya ay siguradong tagumpay. Ano ang ibig mong sabihin? Ibig mong sabihin, hindi ako kasing sipag ni Sofia. Nasa opisina siya hanggang alas 2:03 ng madaling araw. Nagtatrabaho pa rin. Akala mo ba hindi ko alam ang ginagawa mo? Ginagamit mo ang mga business meeting bilang dahilan para magwaldas ng pera ng kumpanya sa pag-show shopping at mga party. Tumingin ka nga sa sarili mo, tapos tingnan mo si Sofia. Anong kapal ng mukha mong ikumpara ang sarili mo sa kanya? Sofia. 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 Laging Sofia ito, Sofia yan. Kung mahal na mahal mo siya, bakit pa ba ako ang kasama mo? Kung may lakas ng loob ka, hanapin mo siya. CJ. Akala mo ba ayaw ko? Ayaw niya akong makita. Huli na, bakit gising ka pa? Hindi ako makatulog. Tatay, pinagsisisihan ko ang lahat. Hindi ko dapat pinalaya si Sofia. Ang Grupo Carlos ay isang ganap na gulo ngayon, at ang lahat ng ito ay dahil kay Elena. Kung hindi ako nagkamali ng desisyon, paano nagkaganito ang kalagayan? Ngayon, mabuting babae si Sofia. Pinahahalagahan namin ng nanay mo siya, pero ikaw, ipinilit mo si Elena. Sige, ang nagawa ay nagawa na. Huli na ang lahat para sa pagsisisi. Hindi. Hindi pa huli ang lahat. Ano? Tatay. Magmamakaawa ako kay Sofia para bumalik. Kilala ko siya. Sentimental siya. Marami tayong taon ng kasaysayan. Hindi niya basta-basta mapuputol ang ating samahan. Matapang siya magsalita ngunit malambot ang puso.
Kailangan lang niya ng pagkakataong umatras. Magmamakaawa ako sa kanya ng ilang beses pa, tiyak na babalik siya. Pero kung pupunta ka ngayon para makita si Sofia, at malaman ni Elena, mag-aaway lang kayong dalawa ulit. Hello, may problema tayo. Ginang Elena, nagpalit ng kontrata sa Southgate Project nang hindi natin alam. Para sa Southgate Project, nagdulot ito ng malaking problema. 3 sa mga supplier natin ay nagkaso sa amin. Nagkakagulo na sila sa baba. Ano? Tatay, anong nangyari sa'yo? Tatay. Tulong, may tumulong. Tawagan ng ambulansya. Tatay. Carlos, pumunta ka at magmakaawa sa Sofia. Ang grupo Carlos. Hindi mabubuhay kung wala siya. Tatay. Naasikaso na ang lahat. Maligayang pagdating sa financial news ngayong araw. Kamakailan, ang grupo Carlos ang naging sentro ng atensyon. Ang minsan ay maluwalhating negosyong ito ay humaharap sa isang krisis na walang katulad. Sofia. Ikaw, hindi mo pa rin ba kayang bitawan ang grupo Carlos? Wala lang. Nag-iisip lang. Tama. Matapos mo akong babalaan noong nakaraan, sinigurado kong bantayan ang mga proyektong binitawan ng grupo Carlos. Naagaw natin ang lahat sa tamang oras. Sofia, bakit ayaw mo akong makita? At pinahinto mo pa ang mga tao sa akin? Hayaan ko muna kayong dalawa ang mag-usap. Sofia, sumama ka na sa pamilya Carlos. Hindi ako mabubuhay nang wala ka. Carlos. Kaya ngayon, nagmamakaawa ka na para bumalik ako. Dahil ba may nararamdaman ka pa para sa akin? O dahil nasa problema ang grupo Carlos, at kailangan mo akong sumaklolo sa iyo? Dahil may nararamdaman pa rin ako para sa'yo. Sofia, pakiusap, sumama ka na sa akin. Mahal kita. Carlos. Tapos na tayo ngayon. Hindi pwedeng basta na lang natin ito kalimutan. Ang ating mga nararamdaman para sa isa't isa. Hindi basta-basta mapuputol ng ganoon. Ikaw ang nagligtas sa akin noon. Bakit hindi mo sinabi sa akin na hinayaan mo akong magkamali ng akala sa iyo sa lahat ng mga taong ito? Sinabi ko naman sa iyo. Pero noon, ang puso mo ay nakatuon sa Elena. Hindi ka sana nag-alala sa sinabi ko. Hindi yan totoo. Sofia, alam kong nagkamali ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Tayo na magpakasal. Hindi ba't lagi mong gusto na pakasalan ako? Kung hindi ka naniniwala sa akin, gagawin kong si Elena ngayon din. Mapalayas sa pamilya Carlos. At paalisan siyang walang dala, lahat para mabayaran ko ang pagkakamali ko sa'yo. Magpakasal, may anak na kayong dalawa, at ngayon, gusto mo akong pakasalan. Paano mo nalaman? Umalis ka na, hindi ako babalik kasama mo. Kaya hindi mo ako patatawarin. Dahil doon, huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa sitwasyon tungkol sa bata. Sofia, hintayin mo ako. Sabi ko na nga ba, mahal na mahal ako ni Sofia. Bakit bigla siyang naging napakalamig sa akin? Naiinis lang siya dahil ako at si Elena ay nagkaroon ng anak. Hindi ko naman minahal si Elena mula pa sa simula. Hindi natin pwedeng alagaan ang batang ito at hindi natin dapat. Nasaan ka na? Bumalik ka na sa opisina, ngayon din. May malaking problema tayo. Bayaran nyo kami. Aray, tigilan nyo yan. Tigil, anong silbi ng pagtutulak-tulak sa akin? Hindi naman ako ang nagkakait ng sahod nyo. Isinara ang site, di ba? Maayos naman ang trabaho namin. Bakit kailangan naming tumigil sa pagtatrabaho? Oo, tigilan nyo ang kalokohan. Bayaran nyo kami. Bayaran mo, manloloko. Bayaran mo. Carlos, halika rito, ngayon na. Ito ang lalaking hinahanap mo. Siya ang panganay na anak ng grupo Carlos. Isa lang akong empleyado dito. Tumigil lang ang proyekto dahil sa desisyon mo. Paano mo ako pinagkanulo? Mamatay ka, manloloko. Aray.
Kung may problema ka, kausapin mo siya. Nagtatrabaho lang ako dito. Wala akong pakialam. Elena, ano ang tingin mo sa akin? Ikaw ang panganay na anak ng grupo Carlos. Hindi Pierce ang apelyido ko. Bayaran. 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 Isang eksena na ganito. Nakita ko na ito dati. Bayaran na. Bayaran. 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 Lahat, magpakalma lang. Malapit na may padala ang pondo para sa proyekto. Katarantaduhan. Bayaran. 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 Carlos, okay ka ba? Okay lang ako. Bayaran. 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 Oh, Carlos, okay ka ba? Elena, akala mo ba pwede mong apakan ako? Ikaw ang nagkamali, tapos ako ang nahuli. Ako ang panganay na anak ng pamilya Carlos. G, nagago mo ba ako? Carlos, ako ang kasintahan mo. Kapag may peligro, hindi mo man lang ako ipinagtatanggol. At ako, isang babae, ang inaasahan mong haharap, ako ang dapat magsingil sa'yo. At ikaw ang unang nagbibintang sa akin. Pumunta ka ba para makita ang Sofia? Plano mo bang ibalik siya? Pumunta ka sa ospital. Ngayon. CJ, Tatay, gusto mo akong makita. Ibinigay ko sa iyo ang grupo Carlos. Ganito ba ang pamamahala mo? Bakit hindi ka maging katulad ni Sofia? Pinamahalaan ni Sofia ang grupo Carlos sa loob ng maraming taon. At hindi kailanman tayo nagkaroon ng ganitong klase ng masamang balita. Ano ang laging nasa isip mo? Naisip mo na ba kahit minsan, ang pamilya Carlos? Ngayon naiintindihan ko na. Ikaw at ang iyong anak ay iniisip lang na napakagaling ni Sofia. Kung gayon, kunin mo siya ulit. Tatay, alam mo ba? Buntis na ako ng 3 buwan. Ito ang tagapagmana ng iyong pamilya Carlos. Perpekto si Sofia. Eh ano naman? Ako ang tunay na manugang ng pamilya Carlos, hindi magbabago ang lahat sa pagsisisi. Kung hindi, bakit hindi mo tanungin si Sofia kung gusto niyang maging ina? Ikaw, nako, sa ngalan ng langit. Tatay, tatay. Doktor, tumawag ng doktor. Mga kapamilya, lumabas. Ngayon din. Kamakailan lang, ang grupo Carlos ay napilitang ipagpaliban ang maraming proyekto dahil sa paulit-ulit na paglabag. Samantala, ang grupo Juan, sa pamumuno ni Ginang Sofia, ay patuloy na umaangat. Kumakalat ang mga chismis na sina Ginang Sofia at Ginoong Juan ay ikakasal na. Napagkasundoan natin na kapag naayos mo na ang usapin tungkol sa bata, babalik ka sa pamilya Carlos. Paano ka napamahal sa iba? Nababaliw ka ba? Sofia, nakita ko ang balita. Nasa hulyan ka, pwede kong palampasin yan. Sumama ka sa akin pabalik sa pamilya Carlos. Pwede ba tayong magsimula ulit? Sinabi ko sa iyo, hindi na ako muling pupunta sa bahay ng pamilya Carlos. Paano mo babaliktad sa sinabi mo? Tungkol sa bata, nagdesisyon na ako. Papagawa ko sa Elena, naalisin ang bata. Huwag kang mag-alala, kahit ano ang mangyari, hindi ko kikilala ang batang ito. Nagawa ko na ang lahat ng ito, ano pa ang problema mo? Mali ang pagkakaintindi mo. Kung babalik ako o hindi, ay walang kinalaman sa ginagawa mo. Ano ang ginagawa mo dito? Magaling. Gusto mo bang kunin ulit si Sofia at palitan ako? Pag-usapan natin ito pagbalik. Sofia, wala kang kahihiyan talaga. Ang grupo Carlos ay dumadaan lang sa pansamantalang problema. Paano mo nakuha ang proyekto namin? Ano bang problema mo? Kakulangan mo yan, kaya nawala sa atin ang proyekto. Bakit mo sinisisi si Sofia, kahit hindi niya kinuha? May kukuha rin naman ito sa bandang huli. At ngayon, nagsisipsip ka sa kanya? Sayang para sa'yo. Kumakapit na siya sa Ginoo Juan. Sa paningin niya, wala ka. Ako, Tama na. Ano man ang nangyayari sa inyong dalawa, ayusin nyo yan sa labas. Huwag kayong magkagulo dito. Carlos, sino ka ba? Ang lakas ng loob mong saktan ako. Ikaw, bulag siguro ako.
Dalawa ang mukha mo. Noong nasa kumpanya pa, ninakaw mo ang kredito ni Sofia, at nagkunwari kang tagapagligtas ko. Nauto mo ako ng husto, hanggang sa makatulog ako sa'yo. Plano mo na ba ito noon pa, para ibagsak ang pamilya Carlos? Sirain si Sofia, at sirain ako? Carlos, anong gagawin mo tungkol dito? Ang lakas ng loob mong sabihing niloko kita. Sino ba ang gumugol ng buong gabi na bumubulong ng mga matatamis na salita sa akin? Nangako ka ng langit at lupa sa akin. Nakakatuwa naman. Kaya sino ang nanuloko sa kung sino ngayon? Tumahimik ka, kung hindi dahil sa pakikialam mo nitong mga nakaraang taon. Naikasal na sana ako kay Sofia matagal na. Elena, pinagsisisihan ko talaga, na hindi ko nakita ang tunay mong kulay ng mas maaga. Ha? Tanga ka. Kung hindi ka mayaman, sino pa ang lilingon sa'yo? Ang yabang naman, Elena. Hihiwalayan kita, sisiguraduhin kung wala kang maiiwang kahit ano. Ihiwalayan, Carlos? Mas mabuting pag-isipan mong mabuti. Dadalhin ko ang tagapagmana ng pamilya Carlos. Kahit ayaw mo nito, ang tatay mo ay nasa bingit ng kamatayan ngayon. Kung tatamaan pa siya ng isa pang dago, baka hindi na niya kayanin. Tumahimik ka. Ano sa palagay mo ang nagpapatunay na karapat-dapat ka na magdala ng anak ko? Sino ang nakakaalam kung sino pang lalaki ang anak ang dinadala mo dyan? Hindi ito kailanman kikilalanin ng pamilya Carlos. Makinig ka. Bago pa ako dumating dito, sinabihan ko na ang press. Tapusin na natin ito. Tayo. Isa ka lang babaeng iniwan. Huwag mong isipin na makakapit ka sa apelyido ng pamilya Carlos. Carlos, talagang iiwan mo ang sarili mong anak. Wala kang puso. Sino ang makakapagpatunay na akin yan? Huwag mong gagamitin yan para takutin ako. Sofia, kailangan mong maniwala sa akin. Ikaw lang ang gusto kong magkaanak. Wala nang iba, kailanman. CJ, Carlos, kung magiging walang puso ka, huwag kang magalit kung gaganti ako. Pagsisisihan mo ito, maghihintay ako sa araw na luluhod ka, namamali mo sa akin. Sofia, ngayong wala na si Elena, hindi na siya makakagambala sa atin. Sumama ka sa akin pabalik sa estate ng mga Carlos. Ano sa tingin mo? Ginoo Carlos. Magpakita ka ng respeto. Sofia, para ipagdiwang ang paglulunsad sa ibang bansa ng aming subsidiary, magkakaroon tayo ng isang handog na salusalo. Pinapunta ako ni Lolo para sunduin ka. Sige, isa pa. Samahan mo palabas ang ginoong ito. At, siguraduhin hindi na siya makakapasok ulit. Sige, Sofia, sandali. Sofia, huwag kang maglakas loob na umalis. Ginoo, kailangan ng umalis. Hindi ako susuko. Makakapasok ako sa Victory Banquet mamayang gabi. At sa harap ng lahat, ipapahayag kong ako ang nobyo ni Sofia. Akin si Sofia, at siya ay sa pamilya Pierce. Ginang Sofia, ang pananaw ko ay masyadong limitado. Simula ngayon, anumang desisyon na gagawin mo. Susuportahan ko ito, walang tanong-tanong. Totoo. Ginang Sofia, tunay kang rising star. Sa hinaharap, ang cross group, sa iyong pamumuno, ay walang dapat ipag-alala. Oo, Ang bagong alon ay palaging umaagaw sa luma. Parang kami ng mga old-timer, ay dapat magbigay daan. nagpapasalamat ako. Ang anumang tagumpay na mayroon ako ngayon, ay dahil sa bawat isa sa inyo, sa pagtatag ng matibay na pundasyon para sa cross group. Naniniwala ako, na ang hinaharap ay may mas malaking bagay para sa atin. Ang cross group ay hindi iiwan ng sinuman, na nagkontribusyon. Halika, Para sa cross group. sandali lang. Ano ang iniisip mo? Wala masyado. Ito lang, sa loob lamang ng isang taon, ang pamilya Cross ay umangat sa ganitong taas. Naisip ko lang, parang medyo surreal ang lahat. Ang lahat ng ito ay dahil sa'yo. Sige, sige, huwag kang mag-alala, Ginoo Wang, ako ang bahala. Palem. Carlos, nakuha ko na ang isa pang malaking proyekto. Nagbook pa ako ng mesa sa magandang restaurant na ito. Tara, sama tayo ngayong gabi, para mag-celebrate, okay?
Anong dapat I celebrate? Nakuha mo lang yang deal. Dahil sa impluensya ng pamilya Pierce. Kung si Elena, mas maganda pa ang kanyang ginawa. Ang katayuan ng cross group ngayon ay dahil sa legacy at sa iyong pamumuno, Ginoo Juan. Ako lang ang nagdagdag ng finishing touch. Palagi kang mapagkumbaba. Ang credit ay para sa'yo. Kung ibang tao, hindi nila yan magagawa. CJ, Para sa kinabukasan ng cross group. pagod na ako sa mga yan. Wala ba tayong mapag-usapan? Bukod sa trabaho, Hinahanap ka ni Ginoong Wang. May mga gagawin pa ako. Kailangan ko nang umalis. Ikinagagalak kong makipagnegosyo sa iyo, Ginoong Wang. Ako rin. Sophia, ang iinang subsidiary sa ibang bansa ay simula pa lamang ang daan sa unahan. Nais kong sabay tayong maglakbay. Pero, hindi bilang mga negosyong partner, kundi bilang Alam mo, marami akong tinatagong sikreto. Excuse me, Ginang Sofia. Ano ang pakiramdam na mapalayas ng pamilya Carlos? bilang isa sa mga pangunahing kandidata para maging ginang Carlos. Tapos ay itinapon ka lang ni Ginoong Carlos. Ano ang masasabi mo? Alam ko yan. Ano naman? Pero, ang maduming nakaraan na ito, hindi lang sa cross group makakasama. Makakasama rin ito sa iyo, Juan. Yung mga yun, mga maling akala lang ng mga tao tungkol sa'yo. Iba ako. Alam ko talaga kung sino ka. Sophia, karapat dapat kang mahalin. At ako, gusto kong ako ang magmahal sa'yo. Hindi nakikita ng iba ang halaga mo, pero ako nakikita ko. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Okay. Pero ako, Huwag kang gumalaw. Sagutin mo ako. Tayo ba ay mga kasamahan lang? Ginoong Juan. Ako lang. Ginoong Juan pa rin ang tawag sa akin. Ako si Julian Cross. Talagang isang malaking kabiguan. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin, ayaw mo pa rin tawagin ang pangalan ko. Ginoong Juan. Juan. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang totoo, natatakot lang ako. Na hindi na ako muling magtiwala sa pag-ibig. Manalig ka sa akin, ngayon lang. Ngayon lang. Sophia, mahal kita. Totoo pala ang mga chismis. Ang ating Ginoo Juan ay ikakasal na. Si Ginang Sofia at Ginoo Juan ay talagang magkatugma. Maligayang bati, lahat tayo'y iimbita ni Ginoo Juan sa isang piging para sa kasal. Lahat kayo ay imbitahan. Tumayo ka. Juan, sino ang may sabing maaari mong hawakan si Sofia? Ako ang nobyo niya. 20 taong buong buhay ni Sofia, ang ginugol sa piling ng pamilya Carlos. Magkasama kaming lumaki, mula pa noong bata pa kami. Kung alam mo ang ikabubuti mo, umalis ka na ngayon din. Ginoo Carlos. Wala na akong kinalaman sa pamilya mo. Huwag kang makialam sa relasyon ko kay Juan. Umalis ka. At huwag kang makialam sa aming buhay. Sofia, naalala mo ba ang diary na ito? Dito mo isinusulat noon. Tingnan mo. Itong anteng-anteng. Ito ang binigay mo sa akin, naaalala mo? Pumunta ako sa simbahan at kumuha ng isa para lang sa'yo. Sofia,
Kalimutan na natin ang nakaraan, at ang mga hindi magagandang pangyayari. Bumalik ka, at susundin ko ang lahat ng gusto mo. Ginoo Carlos, tigilan mo na ako. May tao ba dyan? Samahan ninyong lumabas si Ginoo Carlos. Ginoo Carlos, dito po. Sofia, tama na ang pagpapanggap. Akala mo ba ang pag-alis mo sa amin ay nagpapahigante sa iyo sa lahat? Sa Pamilya Cross, isang hamak na empleyado ka lang. Sa huli, ikaw lang din ang nagtatrabaho ng husto. Para sa wala. Tumahimik ka, Carlos. Makinig kang mabuti. Sa Cross Group, habang ako ang nandito, Sofia, ay may boses siya. At ang mga shares ng Cross Group, ay kalahati ang mapupunta sa kanya. Hindi mangyayari yan. May naniniwala pa ba sa yan? Juan, bilang tanging tagapagmana ng kayamanan ng Cross Family, ibibigay mo ang kalahati ng kayamanan ng pamilya mo sa isang outsider, Ginoo Juan. Hindi papayag sa yan. Siya ang babae na ikakasal ko, Juan. Ang akin ay sa kanya. Kahit isang sentimo hindi babawasan, hindi ko hahayaan si Sofia na magdusa kahit kaunti. Juan, hayaan mo ako. Alam naman ninyong lahat, wala akong dala nang umalis ako sa Pamilya Carlos. Walang-wala. Ngayon, gusto kong gamitin ang pagkakataon para ipahayag ulit ng formal na wala na akong koneksyon sa Pamilya Carlos o sa Carlos. Ginoo Carlos, malinaw na ba? Simula ngayon, ayaw ko nang bumalik ka pa rito. Akala mo ba basta-basta mo na lang matatapos to? Sofia, ulila ka. Kung hindi dahil sa Pamilya Carlos, matagal ka nang namatay sa gutom sa kalye. Nasaan ka na kaya ngayon? Kung hindi ka pinalaki ng Pamilya Carlos, titingin pa kaya sa'yo ang Pamilya Juan? Sige, huwag ka nang bumalik, pero para sa 20 taon ng pag-aaruga, paano mo babayaran ang utang na yon? Pinag-aral at pinalaki ako ng Pamilya Carlos sa loob ng 20 taon, at ako ang nagpayaman sa kanila. Matagal nang nabayaran ang utang na yun. Kung tutuusin, mas marami pa ang naibigay ko kaysa sa nakuha ko. Kaya wala akong utang na loob sa Pamilya Carlos. Kahit kalimutan mo ang pag-aaruga, ano naman ang tungkol sa atin? Sofia, para saan ang 20 taon nating kasaysayan? Para sa'yo? Alam kong dumaan ka sa napakalaking sakit, pero tapos na ang lahat sa pagitan ko at ni Elena. Sofia, teka, huwag kang ganyan. Sumama ka sa akin pabalik sa Pamilya Carlos. Carlos, linisin mo ang isip mo. Mula nang umalis ako sa Pamilya Carlos, wala nang natira sa pagitan natin. Ngayon ay hapunan ng Pamilya Juan. Hindi welcome ang mga dayuhan dito. Ginoo Carlos, kailangan mo nang umalis. Ginoo Carlos, kaysa magkagulo ka pa rito, mas mabuti pang bumalik ka na lang agad sa kumpanya mo. Tingnan mo ang mga account ng kumpanya mo. At ang impormante, kung hindi mo malalaman kung ano ang tumama sa'yo. Elena, ano bang ginagawa mo? Kausap kita. Ang pinakamalaking proyekto ng Grupo Carlos, ang proyekto ng Timog Tarangkahan, ay nasa ilalim ng investigasyon dahil sa paglabag sa mga regulasyon. Ang investigasyon ay nagresulta sa pagkalugi na halos $1 milyong. Ang stock ng Grupo Carlos ay bumagsak at umabot sa limit down. Tingnan mo ang nagawa mo. Ang proyekto ng Timog Tarangkahan ay ang haligi ng Grupo Carlos. Nakiusap ako ng paulit-ulit kay tatay para lang makuha ang proyektong ito para sa'yo. At ngayon, sinira mo ang lahat. Kahit isang pirasong tulong, hindi ibinigay ng Pamilya Carlos sa akin. Paano naging kasalanan ko iyon? Ang budget ay napakakipot. Wala akong nakuha kahit ano. Nagpakapagod ako ng husto para sa inyo, nang walang kapalit. Elena, nawawala na ba sa isip mo? Nagpeke ka talaga ng mga dokumento ng paglilipat ng ari-arian. Krimen yan. Gusto mo bang isama mo ang buong Grupo Carlos sa kapahamakan mo? Magpakulong ka. Ngayon na, wala nang makakapagligtas sa'yo. Babawiin ko si Sofia. Hindi pwedeng magwakas ng ganito ang Grupo Carlos. Gusto mong makulong ako? Magtiis ka. Ang Grupo Carlos ngayon ay isang hungkag na balat na lang. Maaari na itong bumagsak anumang oras. Payo ko sa'yo, mas mabuting mag-isip ka na kung paano ka makakalabas dito. Ginoo Carlos, may problema po. May nagkumpulan na sa baba. Mga maniningil ng utang po silang lahat. Ang seguridad sa baba ay hindi na makakapigil sa kanila. Papunta na sila rito. Mas mabuting magtago na po kayo. Tapos ka na. Tingnan natin kung paano ka makakaalis dito.
At ikaw pa ang nagpapakilalang panganay na anak ng Grupo Carlos? Alam mo ang iniisip ko, isa ka lang talagang mabuting tao. Ulitin mo nga. Patayin mo na lang ako, wala kang makukuha sa akin. Magsalita ka. Nasaan ang pera ng kumpanya? Magsalita ka. Ang yabang mo ha, hindi ka na ngayon matapang, ano? Wala kang silbi. Huwag kang maglakas loob na umalis. Bitawan mo. Ibigay mo ang pera ng pamilya Carlos. Anong pamilya Carlos? Pinaghirapan ko ang bawat sentimo na yan. Lahat ng meron ka ay ibinigay sa'yo ng pamilya Carlos. Pag-isipan mong mabuti at sabihin mo sa akin. Sabihin mo sa akin ng isang bagay na nagawa ng pamilya Carlos para saktan ka. At sabihin mo sa akin ang isang bagay na nagawa ng pamilya Carlos para sa ikabubuti ko. Huwag mong isiping hindi ko alam. Mula pa sa simula, ang pamilya Carlos ay nakatuon na kay Sofia. Plano nila na ipamana ang Grupo Carlos sa kanya. Pareho tayong lumaki sa tahanan ng mga Carlos. Bakit lahat ng oportunidad ay napunta sa kanya? Ang pamilya Carlos ang tunay na halimaw. Karapat dapat sila rito. Elena, kung makagat ka sa kamay na nagpakain sa'yo, ikaw, maganda ngunit walang utang na loob. Dapat noon pa, hinayaan na lang kitang mabutong sa kalsada. Tama ka. Maganda nga ako, at wala akong puso. Pero ikaw ang nagpumilit na pakasalan ako. Ang pinakamalaking pagsisisi sa buhay ko ay ang pagkatiwala sa'yo. Para sa'yo. Sinuwi ko ang aking mga magulang. Iniwan ko si Sofia. Tama na ang usapang ito. Gusto mong umalis? Sige, pero hindi mo makukuha ang pera. O tatawagan ko ang pulis. Sige, pero huwag mong kalimutan. Ang Grupo Carlos, kahit sa kasalukuyang estado nito, ay isang hungkag na lamang na balat. Kung tatawagan mo ang pulis, ang pamilya Carlos ay tuluyang magwawakas. Sa pinakamasamang pangyayari, magkakasama tayong malalagpak. Hello. Gusto kong mag-report ng krimen. Ang Grupo Carlos ay paulit-ulit na lumabag sa mga regulasyon at ngayon ay nasa isang malubhang krisis. Maraming proyekto ang iniutos ng mga otoridad na isara. Carlos, lumabas ka rito ngayon din. Ibalik niyo ang pera namin. Magbayad kayo. Kumikita ang Grupo Carlos sa paghihirap ng iba. Hindi iyon mapapatawad. Carlos, may pamilya akong binubuhay. Ibalik niyo ang pinaghirapan kong pera. Bayaran niyo kami. Bayaran niyo kami ngayon. Ano ang dapat kong gawin? Sofia. Ang numerong tinawagan ninyo ay hindi maabot. Pakiusap, subukan muli mamaya. Sofia. Paano mo basta-basta puputulan ang nakaraan? Nang ganoon na lang? Ano na ang dapat kong gawin ngayon? O ang ibang tao, ang iniintindi lang ay trabaho. Mukhang wala akong lugar. Oh, ano ba yan? Alam mo naman ang nararamdaman ko para sa'yo, di ba? CJ, pinapatawad na kita. Kinausap ko si Lolo tungkol sa pagpapakasal natin. Talaga. Ano ang sinabi ni Lolo? Alam kong galing ako sa simpleng pamilya. Baka hindi ako karapat-dapat para sa pamilya Cross. Wala talaga akong mai-o-offer na tulong sa Cross Group. Kung hindi payag si Lolo, maiintindihan ko. Tang, ano ba iniisip mo? Si Lolo ay tuwang-tuwa. Pinilit pa nga tayong magpakasal agad. Pagdating ng panahon, ipapasa niya ang Cross Group sa atin ng opisyal. Pagkatapos, makakapaglibot na siya sa mundo. Talaga, ang galing naman. Huwag kang mag-alala. Talagang hindi ko. Sisirain ang tiwala niya. Carlos. Nagpakapagod ang tatay mo para sa pamilya Carlos. Sa buong buhay niya. Lagi niyang inaasam na sa wakas ay makakapagpahinga na siya. At ngayon, Nanay. Gumagaling na ng gumagaling si tatay araw-araw. Kapag gumaling na siya, maghahanap tayo ng tahimik at magandang lugar para manirahan ng malayo sa lahat ng ito. Carlos. Ikaw at si Sofia, kayong dalawa, wala na bang talagang pag-asa para sa inyong dalawa?
Inanunsyo ng Cross Group na ang punong tagapayo na si Sofia Sutton at ang tagapagmana na si Juan Cruz ay ikakasal na. Ayon sa anunsyo. Carlos, dahil hindi na tayo maaasahan kay Sofia, hintayin mo na lang na makalaya si Elena. Dapat kayong dalawa ay magpakasimple na lang at mamuhay ng tahimik. Kamakailan, ang dating pangulo ng Grupo Carlos, na si Elena Hayes, ay nahatulan ng pagkakakulong habang buhay. Tatay. Tatay, Tatay. Doktor. Sofia, inaantay na kita. Ginoo, umalis ka na agad. Umalis ka sa harap ko. Sofia. Bumaba ka sa sasakyan. Pwede ba tayong mag-usap? Ginoo Carlos, ano ang kailangan mo? Sofia, matagal na tayong hindi nagkita. Kailangan nating mag-usap. Pwede ba? Ginoo Carlos, malinaw na ang lahat sa atin. Wala na akong kinalaman sa pamilya mo. Kung tungkol ito sa nakaraan, huwag mo nang sabihin. Sofia, marami akong pagkakamali. Nagsisisi ako ng sobra. Ilang araw na kitang hinahanap. Pero hinadlangan ako ng mga pros sa lahat ng paraan para makita ka. Maaga akong dumating at naghintay ng buong maghapon at magdamag para lang makita ka. Ano ang silbi ng pagsisisi? Sofia, nagkamali ako. Nagsisisi ako sa lahat. Pwede ba tayong lumipat sa ibang lugar? At mag-usap? Nakikiusap ako kahit sandali lang. Hindi na kailangan yan. Tungkol sa nakaraan, kalimutan na natin yun. Pero hindi ko kaya. Sofia, nagkamali ako. Mali talaga ako. Nagsinungaling sa akin si Elena. Dinaya niya ang pamilya Carlos. Sinira niya ang Southgate Project. Nagkagulo na ngayon ang kumpanya. Galit na galit ang tatay ko hanggang na-hospital siya. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Ano ang kinalaman ko sa lahat ng yan? Kung narito ka para pag-usapan yan, umalis ka na. Hindi ako aalis. Carlos, malinaw na ang sinabi ko. Wala akong kinalaman sa'yo o sa pamilya Carlos. Sa oras na ito, dapat kasama ko ang minamahal ko, kumakain ng hapunan. Hindi narito kasama mo, binabanggit ang nakaraan. Sofia, ako ang minamahal mo. Marami na akong nagawa para saktan ka. Marami akong utang na loob sa'yo. Hayaan mong bayaran ko yan sa buong buhay ko. Okay. Sa buong buhay mo. Ako naman sa nakaraang buhay ko. Paano mo babayaran yon? Sandali. Mulit ka rin. Noong nakaraang buhay ko, pinamahalaan ko ang negosyo ng pamilya Carlos, at ginawa itong napakalaking tagumpay, at inalagaan kita ng mabuti. Pinangalagaan ko pa ang anak ni Elena, na parang sarili ko. Pero ikaw, sinungaling sa akin sa buong buhay ko. At gusto mo akong lipulin. Ano ba ang nagawa ko para karapat-dapat ako dito? Mali ako. Sobrang mali ako, Sofia. Hindi. Paano naging kasalanan mo iyon? Ako ang may kasalanan. Mula pa sa simula, hindi dapat ako lumapit sa iyo. Dahil mahal mo si Elena. Dapat umalis ako at hinayaan kang makasama siya. Hindi iyon. Sofia, ikaw lang palagi. Nagkamali lang ako kay Elena, para sa iyo. Kaya ako ginawa ang lahat ng kakilakilabot na bagay na iyon. Noong nakaraang buhay ko, ako ang nagkasala sa iyo. Sa buhay na ito, hayaan mo akong gugulin ito sa pagbabayad sa iyo, please. Carlos, ang pagmamahal mo ay walang kwentang parang lumi. Mura at marumi. Kasama ko na ngayon si Juan. Masaya kami ng magkasama at nagmamahalan. Kaya pakiusap, huwag ka nang bumalik. Sofia, alam kong nagkamali ako. Hindi mo ba ako mabibigyan ng isa pang pagkakataon? Ang pamilya Carlos ang nagpalaki sa'yo. Wala ka bang maibibigay na kahit isang pagkakataon? Ang utang na loob ko sa pamilya Carlos, nabayaran ko na iyon sa nakaraang buhay. Sa buhay na ito, umalis akong walang dala. Wala akong utang sa'yo. Carlos, mag-isa ka na ngayon. Sofia. Sofia. Huwag kang umalis. Hintayin mo ako. Huwag kang umalis. Sofia.
huwag kang umalis. Hintayin mo ako. Sofia. Sofia. Huwag kang umalis. Hintayin mo ako. Sofia. Ano ang gagawin ko kung wala ka? Sofia. Sofia. Carlos. Isang pagkakagulo na sumasaklaw sa dalawang buhay. Pagod na ako. Sana nga, ito na ang huling pagkakataong magkikita tayo. Nandito na ako. Anong nangyari? Sinong nanggulo sa asawa ko? Bubunutin ko ang ngipin niya. Wala naman. May nakasalubong lang ako, na wala nang saysay sa akin. Naalala ko lang bigla, ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. CJ, ako na ang magluluto ng hapunan natin ngayong gabi. Anong gusto mo? Ikaw, magluluto. Huwag na, hayaan na lang natin ang katulong ang magluto. Hindi ka pa rin naniniwala sa akin. Sige, naniniwala ako sa iyo. Mahal ko, maligayang pagdating sa pamilya. Kung sakaling magdulot man ng problema si Juan, diretsuhin mo na sa akin. Palagi kitang ipagtatanggol. Salamat, Lolo. Parang naman, di ako maglalakas loob. Hinihiling ko sa inyong dalawa ang habang buhay na kaligayahan. Ngayon, ang ikakasal, mangyaring ipagpalitan ang mga singsing, bilang simbolo ng inyong pag-ibig at pangako. Juan, Salamat sa pagpili sa at akin. sa pagsuporta sa akin sa mga pinakamadilim kong araw. Mula ngayon, sa ginhawa man o sa hirap, sa yaman man o sa karalitaan, sa kalusugan man o sa karamdaman, igalang kita, pahalagahan at ipagtatanggol, sa lahat ng araw ng aking buhay. Sana, makapaglakad tayong magkasama ng magkahawak kamay, hanggang sa dulo. Ako ang pinakamaswerte. Dahil nakita kita. Parang, hindi talaga siya makalimot sa'yo. Hindi ako ang hindi niya kayang bitawan. Isa itong pagkahumaling sa kanyang puso, na hindi niya matanggal. Nasa suksok ang singsing. Opisyal na ang kasal. Walang bawian ngayon. Hindi ako magsisisi kahit kailan. Juan, sa habang buhay natin, kasama mo ako sa bawat hakbang ng ating buhay. Halik! 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 Ginang Sofia at Ginoo Juan, magiging napakasaya ninyong magkasama. Maligayang bati. Sana'y magkaroon ka ng malaking pamilya sa lalong madaling panahon. Tapos na ang nakaraan. Ang lahat ng nangyari noon ay tapos na ngayon. Sophia. Mahal kita. Mahal kita rin, Juan.